Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo mga ka-Wonder. Pag-usapan natin itong ICC warrant of arrest para kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kung kumpirmado ba o totoo bang may warrant of arrest siya. Kasi maging si Ombudsman Remulla tila parang hindi siya sigurado dahil wala pa hong lumalabas na copy sa publiko na ito ngang si Ronald Bato de la Rosa ay may warrant of arrest na. Meron ba talagang warrant of arrest ng ICC o panakot lang ito mga ka-Wonder? Wonder Vlogcaster. So magandang araw muli sa inyo mga ka-Wonder. Pag-usapan natin. Pero bago yan mga ka-Wonder, no? Sa mga comment section na babasa natin, itong gusto nang isulong ang pagiging Prime Minister ni PBBM or ma-extend ang kanyang termino. Amazing! Posible naman yan mga ka-Wonder. Yung iba sa atin kasi dyan, nagagalit pa sa akin. No? Kasi kung babasahin nyo yung 1987 Philippine Constitution, wala po talaga dyang provision na pwede siyang ma-extend o pwede siyang maging Prime Minister. What? Again, para dun sa hindi po nakapanood ng ating previous videos, pwede naman natin siyang gawing Prime Minister or i-extend na kanyang termino. Pero, kailangan po muna natin baguhin ang ating Constitution. Which is, sabi ko nga po mga ka-Wonder sa mga una nating videos, na tayo po ay miyembro ng People's Constitutional Commission. At ito pong sinasabi ng iba na nakikita nating message na sige na, umpisa na natin yung People's Initiative. Exactly, yan po ang aming ginagawa ngayon mga ka-Wonder. At kami po ay nasa 4th forum na, no? At ika-5th na namin this coming December. At after nyan, magkakaroon na po ng papirma. And after that, ipapasa natin sa Supreme Court and then ipo-forward sa Senate. So ginagawa na natin yan mga ka-Wonder. Ang tanging matutulong nyo na lang mga ka-Wonder is suportahan nyo itong People's Constitutional Commission na People's Initiative para mapalitan natin yung ating Constitution. Kasi hindi po natin pwedeng gawing Prime Minister si PBBM o ma-extend ng kanyang termino hanggat hindi po napapalitan ang ating Constitution. Sana po malinaw po yan dun sa iba na parang sinasabi, pauso lang daw. Hindi po, no? Hindi po tayo nagpapauso rito sa ating channel. Lahat po ng ating pong nire-report dito na-research at may basihan. Amazing! So, yun nga mga ka-Wonder, kung gusto niyo suportahan at kung gusto niyo maging parte niyan, i-message nyo lang po ako dahil kung kayo po ay taga Quezon City, usually po kasi dito namin ginaganap yan sa Quezon City, ang aming pong meeting. No? So, yan po mga ka-Wonder. So, at pag-usapan na natin itong arrest warrant para kay Ronald Bato de la Rosa. Meron ba talaga? Ayon sa Inquirer, no, sa report kahapon, basahin po natin, sabi rito, Remulla, I have a copy of Bato de la Rosa, ICC warrant but not official. Parang kahawig daw to nung kay dating Pangulong Duterte, no? Na wala raw pinakitang warrant pero dun sa sinasabi may isinerve, no? Pero it means parang sinasabi nila na may copy lang pero hindi yata na-present. I don't know kung ano yung accurate dyan. So sabi ng Daily Inquirer, Ombudsman Christine Remulla revealed that he has a copy. May kopya siya of what appears to be the International Criminal Court or ICC warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa. But, may conjunction po ron, clarified that it is not an official copy. No? Kasi nasa cellphone niya lang daw. Maring pinadala. Kasi ang sabi ng isang abogado, narinig ko sa isang kanyang content, sabi niya, parang may nag-inform sa kanya na tila may insider si Ombudsman Remulla. Na parang, bakit ka nagkakaroon ng insider bilang isang ombudsman? Yun daw ang tanong, ano? So, yun nga. At sabi nga ni Remulla, yung confirmation niya sa press briefing noong Tuesday kahapon, na may kopya lang siya. Pero, hindi pa rin po klaro dahil wala pong sinasa publiko gaya ng kay Pangulong Duterte. Nakapost po sa ICC website yung warrant of arrest. Bakit kaya mga ka-Wonder? Ito po ang dahilan. Sabi sa latest info, na ang International Criminal Court or ICC ay nagpatupad ng bagong patakaran. So may bagong patakaran pala ang ICC. Bakit parang hindi sila kumpirmado at nalilito sila?
So ito yung tinatawag na Regulation 23-ter. In 23-ter, kung di ako nagkakamali rin sa ter, if I can still recall, yung na pag-aralan natin na Latin word, it means third. So ibig sabihin, maaring may ginawa silang amendment na isiningit sa existing na maaring ika-second time o third time. Anyway, hindi po yan ang ating pong pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan natin kung ano yung bagong regulation ng ICC para sa warrant of arrest. No, utos ng pag-aresto o summons na humarap sa hukuman gaya ng pagharap ng Pangulong Duterte ngayon. No, at dahil itong bagong rule is confidential. Ibig sabihin lihim lang ito. Na hindi ito isinasa publiko, kaya pala walang maipakita mga ka-wonder. At sinasabi ni Ombudsman Remulla na may copy siya. So ayon sa bagong patakaran, lahat ng dokumentong isusumite sa ilalim ng Article 58 ng Rome Statutes ay automatic na ituturing na confidential. Maari lamang itong ilabas sa publiko kung papayagan ng pre-trial chamber. So ngayon wala pa hong update dyan kung papayagang ilabas. So meaning, meron talaga pero confidential. Gaya nga ng sinabi ni Attorney Conti, na this is not a matter of if, but a matter of when. Hindi yung kung maglalabas ba if the ICC will release a warrant of arrest against Senator De La Rosa. It's not that. Fatality. The question is when, kung kailan. So, para linawin natin yung ang tuntunin o layunin ng ICC kung bakit ito ay confidential bilang bagong regulation, ay upang protektahan ang integridad ng investigasyon. Ganyan po dapat, alam niyo yung mga intel, mga confidential kanilang operation na hindi dapat maudlot. Kasi pag nalaman, makakagawa sila ng aksyon. Maaring makatakas, maaring may isagawang mga pagpipigil dyan, So, para protektahan yung integrity ng investigation. Pangalawa, maiwasang mabigyan ng babala ang mga pinaghihinalaan. Of course, parang walang pinagkaiba ito sa mga pelikula. Although sa realidad, nangyayari ito na may tinutugi sila and then lalagay ng pulis yung wangwang niya. Wow, para habulin. So parang nabibigyan ng alarma yung kriminal. Pero yun is para magbigay din sa publiko na may ginagawang pagtutugis para maprotektahan din yung iba na hindi humarang sa daan, hindi masagasay, hindi mabangga, magbigay ng daan. Parang ganun po yung sinuserve nito. Well, anyway, may mga covert naman na mga operation na palihim, gaya ng ginagawa ng NBI or FBI, na bigla nilang papasukin ng palihim. So, yun po. At pangatlo, mapangalagaan ang ebidensya. Kasi baka mamaya, may mga new evidences na since may natatanggap sila, magkakaroon pa sila ng forma para sirain o yung mga ebidensya nila o yung ebidensya ng ICCs, gagawan pa nila ng mga pang-repute. Maraming mga bagay dyan para maproteksyonan yung ebidensya. And then, masiguro ang kaligtasan ng mga testigo. Perfect. Of course, may testigo yan At yun po ang tinuturing ng korte na sources na para ma-established yung pag-aresto at maprotektahan sila. At malamang yung ibang witness niyan, bukod sa ICC ng iba, sila Matubato at iba pa, meron din nandito sa Pilipinas yung mga biktima at kung ano-ano pang mga whistleblower. So bago ang pagbabago, maaring gawin ng hukuman na pampubliko o bahagyang bukas sa publiko ang mga ganitong dokumento. So ngayon, ang automatic na lihim maliban lamang kung papayagan ito ng hukuman ng pre-trial chamber. So yun pong dahilan mga ka-wonder kung bakit walang maipakita sa publiko dahil ito po ay confidential na, which is tama naman. Kasi para hindi makaporma yung sa nabanggit nating apat. So ayon kay Attorney Conti na this is not a matter of if, but this is a matter of when. Sabi nga ni Sara Duterte, alam mismo na nagbigay ng confirmation, if I'm not mistaken, sa kanilang mga ulat, na talagang may warrant of arrest itong mga nabanggit na tao. At nasusunod na nga dyan, sabi nga, tumpak ang sabi ni Sentry, na Bato is the next, which is tama. And then early next year, is si Go naman ang susunod. At malamang si Sara Duterte o si Agbayalde, whosoever.
Sana mangyari yan in no time, ma-expedite. Perfect. At itong issue nga na surrender, na siyang pinupush na dapat nga raw i-surrender at hindi extradition dahil nga dahil ang ICC o The Hague ay hindi naman isang state, no? At ito ay isang tribunal, international court, na ang nagkasala nga ay nandito sa ating bansa. Na kung yan ay extradition, na nagkasala siya dun sa ibang bansa, they are the requesting party na ire-request sa atin na isuko natin yung tao na nagkasala para malitis dun sa kanila. Well, in this case, ito po ay kaso na nangyari dito sa Pilipinas, na ito nga ay sinasabi nila na wala na tayong treaty, which is hindi na tayo nga pasok sa Rome Statute, pero yung 2011 hanggang 2019 ay pasok. At sabi nga ng ICC, it doesn't mean na wala na tayo, ay wala na pong participation. Meron pa rin po. At dapat isurrender natin yun. Ano? At nagkakaroon ng kaguluhan at kalabuan. Dahil nauuwi sa extradition, ibig sabihin state to state. No? Na dapat itong araw ay surrender. Na iminumungkahi na hati na opinion. Well, mga ka-wonder, abangan natin kung ano yung magiging resulta kasi wala naman tayong magagawa dyan. Kundi mag-complaint, magbigay ng ating opinion, mag-rant. Antayin natin ang proseso at tingnan natin kung ito ba ay naaayon sa timbangan ng batas. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. If you like this video, give me a thumbs up para ma-share ni YouTube sa ibang mga viewers. And of course, please share this video para malaman ng iba ang tungkol sa warrant of arrest, kung ito ba ay kumpirmado o dahil ito ay confidential. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless. Wonder Vlogcaster.